Magandang hapon po. Kapit po mga motorista, humigit kumulang 2 piso ang posibleng taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang Disyembre pa raw ang pagsipa ng presyo kaya apela ng mga tsuper sa gobyerno, rendahan naman ang presyuhan. Ang tugon ng Department of Energy sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Pinaghahanda ng Department of Energy ang publiko sa walang humpay na dagdag presyo sa petrolyo hanggang Disyembre. Sa Martes nga, big-time oil price hike na naman ang nakaamba na maglalaro raw sa 2 piso kada litro. May tsansa lang ng konti sa gasolina na baka hindi lumagpas, pero yung diesel and kerosene mukhang nandun po sa 2 piso. Sa tansya ng isang oil industry source, lagpas 2 piso ang taas presyo sa litro ng diesel. Halos 2 piso naman sa gasolina. Tugmayan sa tansya ng Uni-Oil na hanggang 2 pesos and 40 centavos per liter na dagdag sa diesel at hanggang 1 peso and 80 centavos per liter sa gasolina. Hinaing ng mga tsuper, irenda naman ng gobyerno ang presyohan ng petrolyo. Dapat kontrol naman nila yung pagtaas ng krudo kasi ang hirap na ng biyahe namin. Halos wala na kami kinikita. Sa pagtaas, ang bilis, no? Pamasahe, pag-English, ang tagal. Sagot ng Energy Department, hindi yan basta-basta makokontrol ng gobyerno. Ang supply kasi apektado ng pagbawas sa produksyon ng Saudi Arabia at Russia at problema sa supply sa Libya dahil sa bagyo kamakailan. Dagdag ng DOE sa buwis sa mga petrolyo nang gagaling ang pondo para sa mga ayuda. Wala raw masyadong pinagkaiba kung direkta na lang itong papasanin ng mga motorista. Where do we get the funds? Pwedeng sabihin na walang magbabayad. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi lang basta nasira, halos nakakalbo na rin ang mga bahura sa Rosal Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, posibleng dahil ito sa mga barkong milisya ng China at pangamba pa nila maaaring makaapekto ito sa food security. Nakatutok si JP Soriano. Halos ubos na raw ang mga coral reef o bahura na tirahan ng mga isda sa paligid ng Rosal Reef o Iroquois Reef na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon yan sa mga diver ng Philippine Navy na sumisid at nag-video sa lugar matapos umalis doon ang ilang military militia vessel ng China noong July 12. Yung swarming areas nila, we pinpointed it, and then when they left, we sent out our divers to do an underwater survey. Nasira na yung mga corals and there may mga debris. Itinuro pa ng Philippine Navy diver ang mga bato na kamakailan lang ay puno pa raw ng buhay na corals. Just a naked eye, untrained eye, mukhang bagong hakot yung mga corals. We are not making any conclusions at this time. It's a work in progress, but we just want to report that we notice coral harvesting in the area where they were seen loitering and swarming. Hindi pa malinaw kung ano ang ginagawa sa mga coral na mga kumuha nito. Nakikipag-ugnayan na ang AFP sa mga marine biologist at eksperto upang malaman ang epekto ng pagkuha sa coral sa supply ng isda. Pero sabi ng AFP, maaari daw itong makaapekto sa food security. If they are really indeed into coral harvesting, that will be affecting the production of fish. That is a threat to food security later on. Hindi lang naman sa atin yan. Sa buong mundo yan. Batay sa Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna o CITES, regulated ang international coral trade. Pero kailangan ng export permit para matiyak na maprotektahan kahit ang mga coral na hindi pa nanganganib. Pero bukod sa yamang dagat gaya ng corals, tila may mas malalim na pakay pa raw ang Chinese military militia vessel sa West Philippine Sea ayon sa AFP. Malapit lang sa Rosal Reef ang Recto Bank na nasa loob din ng Territorial Sea at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Recto Bank kasi kaya binabantayan natin, that's oil and gas rich based on survey. And we also noticed them to be swarming in Nares Bank. May presence din sila. That's on the western side naman of the Recto Bank. So dumidikit sila sa Recto. Nadagdagan na rin ang mahigit 20 Chinese military militia vessels sa Rosal Reef. Based on the latest report, nag-increase pa ng kaunti yung nandun sa Iroquois.
sa Rosol Reef, naging 40 na as of last night. But the good news is we also have our presence there. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa isinawalat ng AFP. Pero sa huling pahayag ng kanilang Foreign Ministry, iginiit ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang buong West Philippine Sea. Ang claim na yan, dati nang ibinasura at walang basihan batay sa 2016 arbitral ruling. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kahit na huli na ang 6 na suspect na sangkot umano sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong isang taon, palaisipan pa rin sa PNP kung sino ang mastermind sa krimen. Ang kakilala naman ng isa sa mga nawawalang sabungero may pagdududa. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Mav Gonzales at Marisol Abduraman. Nakakulong na sa CIDG Region 4A ang mga security guards sa Manila Cockpit Arena na sina Julie Patidongan, Gleer Codilla, Mark Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Mateliano Jr. at John Ray Consolacion, ang 6 na sospek sa pagkawala ng 6 na sabungero. Ayon sa CIDG, 2 buwan silang tiniktikan hanggang maaresto sa 2 magkahiwalay na subdivision sa Parañaque sa tulong ng tip ng informant. Especially Julie Patidongan is from Mindanao. So doon talaga kami nag-umpisa, palipat-lipat sila ng area. No? So, it's a tedious work. It was a tedious work talaga na kung saan sila nagkaroon kami ng opportunity na to take them down. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng bahay kung saan nahuli ang mga sospek. Sabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda, posible silang kasuhan ng obstruction of justice kung mapatunayang nagkanlong sila ng mga sospek. Umaasa si Acorda na makikipagtulungan sa mga sospek. Palaisipan pa rin kung sino ang mastermind, pati kung nasaan na ang mga sabungero na nawala matapos pumunta sa cockpit noong January 13, 2022. Pinaka-effective that could connect to the mastermind are these suspects mismo. So I'm hoping that sila magsasalita. There are some indications na yung iba willing na magsalita, but ayaw lang natin pangunahan. Customary naman no, na magtatanong kami. They decline to comment, no? And hayaan na lang sa court. There are info gaps na gusto namin ma-fill in. So we will try to dito muna sila for further exploitation. And baka ma-t-shirt pa kami na ebidensya. Kanina sinubukan ng GMA Integrated News kausapin ang mga sospek pero tumanggi silang magsalita. Patuloy ang investigasyon ng SITG sa Bungero. Sa pakikipag-usap ng GMA Integrated News sa abogado ng mga suspect na si Attorney Angelo Santos, hindi pa raw niya nakakausap ang kanyang mga kliyente. Tumanggi rin siya magbigay pa ng pahayag dahil ongoing ang kasong haharapin daw ng mga suspect. Wala rin daw siyang alam sa pananatili ng 6 na suspect sa mga bahay sa Parañaque. Tingin naman ang partner ng isa sa mga nawawalang sabungero, tila planted ang pagkakahuli sa 6. Nauna na raw silang sinabihan na kailangang lumutang ang 6 na suspect para ma-dismiss ang kaso. Pinabulaan na naman ito ni Attorney Santos. Hinulian niya ang mga suspect sa bisa ng warrant of arrest at ngayon ay nakadetain na. Ang PNP, hinihikayat ang sino mang may nalalaman sa kaso na lumapit sa kanila. Tayo ay magbibigay ng karapat-dapat na protection para sa kanila, para maging safe naman sila if ever they will come out in the open. Batid din daw nila na may mga ulat na tangkang panunuhol sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Yung mga nabalitaan namin nag-recant ng kanilang statements, hopefully they will consider. No? Para kami din naman sa CIDG or PNP in particular, in general, no? Or even kami na sa government, we want to serve justice dito sa mga nangyayaring ito. Patuloy namin kinukuha ang panig ng iba pang kaanak ng mga biktima, gayon din ang DOJ. Sa susunod na linggo na ang paglilitis sa kaso ng 6. Sa huling tala ng PNP, 34 lahat ang nawawalang sabungero. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Mav Gonzales, nakatutok 24 oras. Habang kausap ng mga pulis na yan sa Massachusetts sa Amerika, ang sinita nilang driver dahil sa mga paglabag sa batas trapiko, biglang humarurot ng kotse. Kumapit ang isang pulis hanggang mahulog. Iniwan ng tumakas sa driver ang pulis sa bahagyang nasaktan sa insidente. Nahabol din kalaunan ng suspect. Si
Sinampahan siya ng patong-patong na reklamo gaya ng assault, battery with a dangerous weapon, pati pagtutulak ng fentanyl. Ayon po sa Department of Agriculture, mahigpit nilang minomonitor ang presyuhan sa bigas para makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo kung kailan na ayon i-lift ang price cap. At kabilang daw sa kinukonsidera ay ang inaasahang pagtaas ng supply dahil sa anihan. Samantala mga kapuso, dagsa ang mga deboto sa fluvial procession ngayong araw ng Birhen ng Peña Francia. At mula sa Naga City, nakatutok live si Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Pia, ilang minuto pa lamang ang nakakalipas nang dumating na dito sa Basilica Minore ang mga imahen ng El Divino Rostro at ni Nuestra Señora de Peña Francia. Masaya ang mga itong sinalubong ng libo-libong mga deboto habang winawagayway ang kanilang puting mga panyo. Tanghali pa lamang, marami na ang nakaabang sa Basilica Minore para sa pagdating ng mga imahen ng El Divino Rostro at ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ngayon ang huling araw ng 9 days novena para sa mahal na ina, gayon din ang araw na ibabalik na ang kanyang imahen sa Basilica Minore. Matapos ang 9th novena mass, pasado alas 3 ng hapon nang umusad na ang foot procession mula sa Naga Metropolitan Cathedral patungo sa Danlugan ni Ina sa Barangay Dinaga, kung saan isasakay ang mga imahen sa pagoda kasama ang nasa 200 mga deboto na karamihan ay mga katikista. Mula rito, hihilahin ng nasa 156 na maliliit na bangka ang pagoda. Libo-libong mga deboto rin ang nakaabang sa mga bahagi ng Naga River na dinadaanan ng fluvial procession. Maigpit naman ang seguridad na ipinatupad sa malaking aktibidad na ito. May mga nag-iikot ding K9 units. Bago ang fluvial procession, nakipag-ugnayan na rin umano ang Naga City Police Office sa Cofradia de San Jose para hindi na maulit pa ang nangyaring pag-akyat ng mga deboto sa estandarte ng El Divino Rostro at sa andas ni Inang Peña Francia. Ngunit may iilan pa ring nagpumilit na makalapit sa mga imahen. Sa ngayon, Pia, ay naghahanda naman na dito sa Basilica Minore para sa isang banal na misa na gagawin at pangungunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Charles Brown, kasama si Archbishop Rolando Triaterona ng Archdiocese of Cáceres. Simula na rin ngayong araw, Pia, ng 100 days countdown para sa Kapaskuhan at para nga sa deboto o sa mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia. Early Christmas gift nilang maituturing ang mabigyang pagkakataon na makadalo at makiisa sa isa sa pinakamalaking religious activity sa Bicol Region, ang fluvial procession dito sa Naga City. Yan ang latest mula rito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Pia. Viva la Virgen at maraming salamat, Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Lolo sa Cebu, inatake ng alagang unggoy. Sa Hong Kong naman, isang OFW ang natagpo ang patay. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Ilang sasakyang iligal na nakaparada sa IBP Road sa Quezon City, sinita ng MMDA. 20 sasakyan ang hinatak at 32 motorista ang tinikitan. Ang clearing operation ay para sa Special Traffic Scheme sa IBP Road at Batasan San Mateo Road sa paligid ng Batasang Pambansa. Paghahanda ito sa House Plenary Deliberation sa panukalang 2024 budget sa Lunes. OFW, natagpo ang patay sa tabing dagat sa Hong Kong. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng 49 anyos. Siya na ang ikatlong OFW na natagpo ang patay roon ngayong taon. Ayon sa mga polis, September 12 pa ni-report ng employer ang pagkawala niya. Naipaalam na ng DFA sa pamilya ni Wallis sa Kalinga ang kanyang sinapit. Nakatakda silang dumating sa Hong Kong bukas. Senior citizen sa Minglanilla, Cebu, sugatan matapos atakihin at kagatin ng kanyang alagang unggoy. Ayon sa asawa ng biktima, kinagat siya ng unggoy nang subukang ibalik ito sa kulungan matapos makawala. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Na-turn over na sa Provincial Environment and Natural Resources Office ang unggoy. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na maging kinatawan niya sa 78th session ng United Nations General Assembly ngayong buwan. Inaasahang ilalatag ni Manalo sa general debates ang national agenda ng Pilipinas sa foreign policy, rule of law at climate action. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Ipapasilik na ang teaser ng pelikula ni Alden Richards at Julia Montes na 5 Breakups and a Romance. At live mula sa Taguig, may chika si Aubrey Carampel. Aubrey? Nelson, napaka-exciting ng araw na ito para sa cast ng 5 Breakups and a Romance at sa lahat ng nandito sa Market sa Taguig City. Dahil today, i-reveal na ang poster, playdate, theme song at ang teaser ng pelikula. Pero bago ang movie teaser reveal, may performances din mula sa P-pop group at Sparkada heartthrob na si Michael Sager na kasama rin sa pelikula at ang P-pop group na Yes My Love. Siyempre inabangan din ang performances na mga bida ng pelikula na sina Alden Richards at Julia Montes. Present din dito si GMA Senior Vice President at Sparkle Vice President Joy Marcelo at Senior Talent Manager Tracy Garcia. Excited ako para sa lahat ng revelations today kasi actually napanood ko na yung buong pelikula and napakaganda niya. It's a very, very well-made movie. Ang ganda ng kwento. Ang galing-galing ng acting ni Alden tsaka ni Julia. At syempre Nelson, kasama ko ngayon ang man and woman of the hour. Sila yung pinaka-excited sa lahat ng nandito. Mr. Alden Richards and Julia Montes. Grabe. Hello mga kapuso. Ayan, very excited kami ni Jules ngayon dahil ngayon nga mapapanood na ng karamihan ang aming pinaghirapan, binuhos namin lahat, ang aming teaser launch, poster launch and aming playdate. Yes, i-release ngayon. So sana kung gaano kami po ka-excited, ganun din ka-excited yung mga tao dito na makakapanood ngayon. At first time, mapapanood sa 24 oras. Let's go! First time po. Excited na kami mga kapuso. Right after this interview. Yes. Okay, good. Wow, okay. Talaga ba? Ito na. Ayun na. So guys, mga kapuso, Alden Richards po and Julia Montes at ibinabahagi po namin sa inyo ang teaser ng 5 Breakups and a Romance. There's this weird phenomenon scientists call quantum entanglement. Once entangled, particles will always have an effect on each other. Kahit gaano sila kalayo sa isa't isa. Once we have that connection, we're basically one. At kung ano man ang magbago sa'yo, magbabago rin ako. Even if we're separated, even if we're on opposite sides of the universe, it's a very mysterious thing, like love at first sight. Hindi ako naniniwala. October 18! Ang pelikula! Napakaganda ng teaser. O Nelson, balik na sa'yo kasi mag-group study lang kami dito, ha? Nako, exciting yan at maraming salamat sa iyo, Aubrey Carampel. Mga kapuso, saktong 100 days na lang, Pasko na. Ayun na, napapaligiran na tayo. At kumukuti-kuti tap na ang mga palamuti at pasyalang pampasko. Kaya kami, sa Pampanga, gaya sa San Fernando na Christmas at Lantern Capital ng bansa. At nakatutok doon live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire. Tia Ivan, 100 days before Christmas, nagsimula ng magningning at sumigla ang bentahan ng iba't ibang dekorasyong pampasko tulad ng parol dito sa tinaguriang Christmas Capital of the Philippines, San Fernando City, Pampanga.
Sa pagpasok ng bare months, nagsimula ng magsulputan ang mga nagbebenta ng parol sa Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando. Si Joshua na 10 taon nang gumagawa ng parol, naghahanda na para sa inaasahang dagsa ng mga customer. Ngayong kalahati na September, yung mabenta na. Di mo mas magandang bumili ngayon kasi mas mura pa. Pwedeng pumili sa 3 klase ng parol, metal LED, classic copies at plastic na mula sa 700 hanggang 3,500 pesos. Tataas pa raw ang presyo habang papalapit ang Pasko. Highlight sa kanilang mga display ngayong taon ang 5 talampakang taas na parol na nasa 18,500 pesos. In na rin ang nakadisplay na parol sa Abacan Bridge sa Angeles City. Pinangalanan ang mga parol na ningning Christmas lanterns na sumisimbolo raw sa pag-asa at katatagan ng mga Anghelenyo sa gitna ng anumang hamon. Sa Mexico, Pampanga, damang-dama na rin ang Christmas spirit sa isang Christmas park kung saan tampok ang iba't ibang atraksyon at aktibidad para sa buong pamilya at barkada. Sobrang helpful po nitong pasyalan na to kasi po stress reliever po sa amin mga students. Lalo na po yung mga lights, yung maganda, yung design, at saka child-friendly po. Pwedeng makisaya sa Candyland kung saan highlight ang mga naglalakihang candies at chocolates. Mayroong Christmas dome, snow globe at go-karts, makipagkulitan sa mga pantomime at Christmas soldier at mag-food trip. Natutuwa kami when we see people relaxing, nagpipiknik, enjoying with the kids. Pia, Ivan, naabot naman sa 50,000 na katao ang tourist capacity sa 6 na ektaryang Christmas Park. Bukas naman araw-araw ang Christmas Park mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Pia, Ivan. Karana ng Pasko, Dakal salamat. Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, kung may weekend gala kayo, siguraduhin may dalang payong dahil magiging maulan bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather umaga pa lang, may mga pag-ulan na sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Pero pagsapit ng hapon, uulanin na ang halos buong Luzon. Sa Visayas, eastern section ang posibleng ulanin sa umaga. Pero simula hapon, uulanin na rin ang ibang bahagi. Hanggang malalakas sa ulan naman ang asahan sa halos buong Mindanao. Asahan din ang pagulan sa Metro Manila pagdating ng hapon. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang magpapaulan sa bansa. Napo ng pagtaas ng mga bilihin, kaya pa rin kaya ng bulsa ang mga padekorasyon at pagkaing panghanda sa Pasko. Kung paano dumidiskarte ang ilang mamimili para merry pa rin ang Christmas, alamin sa pagtutok ni Von Aquino. "100 days na lang, Pasko na. May mangilan-ngilan nang namimili o nagka-canvas ng mga Christmas decorations sa kilalang arcade na ito sa Quezon City. Ang mga Christmas tree mula 2,500 pesos hanggang 4,000 pesos depende sa laki. Ang Christmas lights mula 200 pesos hanggang 500 pesos naman. Ang Christmas balls mula 350 hanggang 500 pesos. Ang mga makukulay at kumukutitap na mga kapis parol mula 1,200 hanggang 6,500 pesos depende sa disenyo at laki. Kung gusto naman ng level up na decor, may snow lamps, snow lantern at Christmas village. Ayon sa mga nagtitinda, mas mababa ang mga presyong ito kumpara noong Setyembre na nakaraang taon. Tataas pa kaya ito habang papalapit ang Pasko? Depende lang po yan sa supplier po. Kung magtaas sila, magtataas din po kami. Pero sana hindi, kasi para afford sa lahat. Ang mga kapis parol naman, posibleng tumaas pa ang presyo sa ikalawang linggo ng Oktubre hanggang mag-Disyembre. Nagtataas po kami, depende sa demand ng mga items. Pag mabilis po maubos at mahirap magpagawa, tumataas po talaga. Kasi pagka ganun po, nagpapa-overtime kami ng gawa eh. Sa mahal ng presyo ng mga bilihin ngayon, paano na nga ba didiskarte ang ating mga kababayan sa pangdekorasyon at panghanda nila sa Pasko? Medyo magtitipid. Mabibili lang kami ngayon na kasi mas mura ngayon eh. Kesa yung pagdadating pa yung mga November, December. Magawa ka muna ng plan mo. After planning, saka ka mag-explore kung saan mo makikita yung materials mo na makakamura ka. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras.
Sa kanyang galing at gilas, sino ba naman ang diyahanga sa basketball superstar na si Steph Curry? At kamakailan pinagkaguluhan daw siya sa isang mall dito sa Pilipinas? Pero hindi yan ang totoong Steph. Yan ang barberong si Sherwin aka Stephen Curry. At hindi raw kwentong barbero ang pagkakahawig nila ni Steph. Mula sa kulot na buhok, kulay ng balat at facial hair, kuhang-kuha niya. Pasok din pa kaya ang signature moves? Ang sagot ni Stephen Curry, of course. Matagal na raw siyang basketball fan at ang kanyang bala Steph Curry looks, pinagkakakitaan na rin daw niya ngayon. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlaspia. Ivan? Salamat, Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.